Dumadaan ka ba sa mga hamon na tila wala sa iyong kontrol? Nararamdaman mo ba na ang Diyos ay 1,000,000 milya ang layo habang ikaw ay tumatawag sa Kanya? Marahil ay nakakaramdam ka ng pagkawala at kawalan ng katiyakan sa mga nangyayari sa iyong buhay. Minsan humaharap ka sa mga pagsubok na tila bumabaliktad ang buhay. Siguro ang kawalan ng pag-asa ay humahawak sa iyong puso habang iniisip mo kung bakit ka pinabayaan ng Diyos at kung bakit ang Kanyang presensya ay parang isang malayong alaala. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng ito. Siya ang may kontrol. Magtiwala sa Kanya kahit walang saysay ang buhay. Kung nakakaramdam ka ng pagod o hindi sigurado tungkol sa hinaharap, huwag matakot. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ang mga pakikibaka sa buhay ay minsan ay napakabigat. Madarama mo na ang bawat hakbang na gagawin mo ay humahantong sa 1-0 beses na paatras. Maaari mo ring harapin ang mga hadlang na tila hindi malulutas. Maaari kang humarap sa mga espiritual na labanan na nagpapalayo sa iyo sa iyong mga pangarap. Marahil ay naisip mo ang 1 taon na puno ng pangako at probisyon. Ngunit sa halip, nakikita mo ang iyong sarili na lumilipat sa mga teritoryo ng kahirapan, kakulangan, at karamdaman. Sa mga ganitong pagkakataon, baka gusto mong sumuko. Ang pag-asa at kasigasigan mo noon para sa magandang kinabukasan ay tila napalitan ng pagdududa at kalungkutan. Kapag ikaw ay nasa kapighasyan, natural na tanungin ang plano at oras ng Diyos. Nagsisimula kang bumulong at magreklamo. Gayunpaman, alam mo ba na ang pananampalataya ay maaaring mapadalisay sa madilim na mga panahong ito at ang iyong pagtitiwala ay mapalakas? Gumagana ang Diyos kahit sa mga sandaling iyon na pakiramdam mo ay pinabayaan ka na niya. Ang mga paraan ng Diyos ay kadalasang mahiwaga, at ang Kanyang paglalaan ay maaaring hindi palaging naayon sa iyong mga inaasahan. Gayunpaman, hindi mo dapat pagdudahan ang Kanyang trabaho, kahit na hindi mo nakikita ang kinalabasan. Kapag ang paglalakbay ay biglang naging mas mahaba kaysa sa iyong inaasahan, tandaan na hindi ka nakakalimutan. Ikaw ay isang gawain sa pag-unlad sa mga kamay ng Diyos. Buksan ang iyong puso upang tanggapin ang Kanyang salita, at makikita mo ang isang himala. Ngayon, matututunan mo ang mga oras na dapat kang magtiwala sa Diyos, at kung paano manatiling matatag hanggang sa matanggap mo ang iyong mga sagot. Sumisid tayo. Numero 1, sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kung nahaharap ka sa kawalan ng katiyakan at iniisip kung paano magtiwala sa Diyos, gawin mo ito sa sandaling iyon. Huwag mong hintayin na makakita ka ng liwanag sa dulo ng lagusan bago ka magtiwala sa Kanya. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya kapag nababalisa ka sa hinaharap. Sinasabi ng Jeremias 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magpapaunlad sa iyo at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Magtitiwala ka ba sa Kanyang soberanya, kahit na tila napakabigat ng mga pangyayari? Kakapit ka ba sa pag-asa, kahit na ang kadiliman ay nakakaramdam ng pagkasakal? Maaaring iniisip mo, ngunit paano ang lahat ng hindi alam na ito? Paano ang mga bagay na nakakatakot sa akin? Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa iyo na Siya ay may plano at ito ay mabuti. Hindi lang Siya nakaupo sa taas habang pinapanood kang nagpupumiglas. Aktibo niyang ginagawa ang lahat para sa ikabubuti mo. Isipin ang kwento ni Joseph. Siya ay ipinagbili sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid, maling inakusahan, at ikinulong. Gayunpaman, ang Diyos ay kasama niya sa bawat hakbang ng paraan. Nang makalimutan siya ng tagapagdala ng kopa ni Paraon sa bilangguan, maaaring sumuko si Jose, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, nagtiwala siya sa Diyos at kalaunan ay naging pinuno sa Ehipto.
Maaari kang magtiwala sa Diyos tulad ng ginawa ni Joseph. Siya ay may plano para sa iyo na puno ng pag-asa. Kapag hindi ka sigurado, tandaan na ang plano ng Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong kalagayan. Hindi lang isang issue ang nilulutas niya, inaayos niya ang buong buhay mo. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, madaling madala sa mga alalahanin, ngunit hindi iyon ang nais ng Diyos na gawin mo. Sinasabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap, na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Nais ng Diyos na ilagay mo ang iyong pasanin sa Kanyang paanan at tumanggap ng kapayapaan bilang kapalit. Maaari mong isipin, ngunit paano kung hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga panalangin sa paraang gusto ko, okay lang yan. Ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa iyo. Nakikita niya ang mas malaking larawan, at ang Kanyang mga sagot ay maaaring mabigla sa iyo. Magtiwala sa Kanya na gawin ang pinakamabuti para sa iyo. Makakaranas ka ng kagalakan kahit na sa kawalan ng katiyakan kapag naniniwala ka sa Diyos. Maraming tao sa Biblia ang napaharap sa mga hindi alam, at ang Diyos ay tapat sa kanila. Ang Kanyang presensya ay laging kasama mo kahit sa oras ng kalituhan. Magtiwala sa Kanya na gagabay sa iyo sa iyong mga hamon. Mayroon siyang plano at ito ang pinakamahusay. Kapag ang mga takot at pag-aalinlangan ay pumasok, paalalahanan ang iyong sarili ng katapatan ng Diyos. Siya ang kasama mo sa bawat hakbang, kahit na hindi mo namamalayan. Magtiwala sa Kanya na patuloy kang gagabay. Maaari mong sabihin, Diyos, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang nasa hinaharap, ngunit alam kong kasama kita. Iyan ay pananampalataya. Ito ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa gumagawa. Sa halip na mag-alala tungkol sa iyong hinaharap, tumuon sa Diyos. Siya ay mapagmahal, mabait, at tapat. Inaalala ka niya at hinding-hindi ka niya pababayaan. Magtiwala ka sa Kanya at makikita mo ang Kanyang kabutihan sa iyong buhay. Mga minamahal, magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ka mahina o walang magawa. Ikaw ay minamahal, pinahahalagahan, at itinatangi. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay. Gaano ka man nalilito, maaari mong harapin ang kawalan ng katiyakan ng may kumpiyansa, dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Magtiwala ka sa Kanya at gagabayan ka niya. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay puno ng pag-asa. Siya ay may hinaharap na inihanda para sa iyo, at ito ay maliwanag. Kapag dumating ang kawalan ng katiyakan, maniwala ka sa Kanya na pangunahan ka. Siya ang pinakamahusay na gabay na makukuha mo. Ang isa pang sandali upang magtiwala sa Diyos ay bilang 2 sa panahon ng mga pagsubok. Ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya kahit na humaharap ka sa mga tukso. Pinaniniwalaan na palalayain ka ng Diyos mula sa bawat pagkaalipin ng kaaway. Natural lang na matakot o hindi sigurado kapag may mga problema. Ngunit may salita ang Diyos para sa iyo mula sa Awit 46:1. Sinasabi nito, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang palaging tulong sa kabagabagan. Mag-isip tungkol sa isang mabagyong gabi kapag ang hangin ay mabagsik at ang ulan ay bumuhos ng malakas. Hindi ka natatakot kapag nasa loob ng iyong bahay, tama ba? Bakit? Ito ay dahil alam mong may kaligtasan sa loob ng mga pader na iyon. Pakiramdam mo ay protektado ka mula sa bagyo, gaano man ito katagal. Sa katulad na paraan, ang Diyos ang iyong ligtas na lugar sa panahon ng mga pagsubok. Kapag may problema ka, ang Diyos ang iyong lakas. Itatatag niya ang iyong mga paa kapag ang hangin ay nagbabanta na tangayin ka.
Maaari kang umasa sa kanya upang dalhin ka. Tulad ng isang bata na nagtitiwala sa kanilang mga magulang na protektahan sila, maaari kang magtiwala sa Diyos na protektahan ka sa panahon ng mga pagsubok. Binabantayan ka niya at hindi mo kailangang matakot. Gumagawa siya ng paraan para makalabas sa pagsubok para hindi ka ma-overwhelm. Sa mga pagsubok, ang presensya ng Diyos ay parang tahimik na dagat. Maaari kang magtiwala sa Kanya upang pawiin ang iyong mga takot at pag-aalala. Kapag dumating ang mga kapighatian, hindi mo kailangang harapin sila ng mag-isa. Ang Diyos ang iyong katulong. Lagi siyang nandyan para suportahan, aliwin at gabayan ka. Ligtas ka sa Kanyang mga bisig, tulad ng isang bata sa mga bisig ng kanilang mga magulang. Dadalhin ka niya sa mga sandali ng kalungkutan at tutulungan kang maging mas malakas sa kabilang panig. Pinalaya ng Diyos si Job mula sa pagsubok at kahirapan na kanyang hinarap at ginawa ang kanyang wakas na mas malaki kaysa sa simula dahil naniniwala siya sa Diyos. Sa katulad na paraan, ang lakas ng Diyos ay parang makapangyarihang angkla na nagpapatibay sa iyo. Kapag sinubukan ka ng mga pagsubok na hilahin ka palayo, pinapanatili ka ng kanyang kapangyarihan. Mapagkakatiwalaan mong hahawakan ka niya. Sa mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos ay parang isang mainit na yakap. Ito ay bumabalot sa iyo, umaaliw at nagpapaalala sa iyo na hindi ka lumalaban sa mga laban ng mag-isa. Maaari kang magtiwala sa pag-ibig ng Diyos na magtagumpay sa iyo. Kapag ikaw ay may problema, tandaan na siya ang iyong kanlungan. Siya ang iyong ligtas na lugar. Maaari kang tumakbo sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at makahanap ng kapayapaan sa Kanyang presensya. Kasama mo ang Diyos at may planong tulungan ka. Hinding-hindi ka niya bibigin. Sa iyong pinakamadilim na sandali, siya ang iyong liwanag at pag-asa. Magtiwala sa Diyos ngayon. Ang Kanyang plano para sa iyo ay perpekto. Ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti mo. Magtiwala ka sa Kanya at makikita mo ang Kanyang kabutihan sa iyong buhay. Number 3, kapag pakiramdam mo nag-iisa ka. Pakiramdam mo ba ay nag-iisa ka at iniisip kung paano magtiwala sa Diyos? Kapag sa tingin mo ay wala kang katabi o walang matatakbuhan, doon ka dapat magtiwala sa Diyos. Ang iyong pananalig sa Kanya ay kailangang maging matatag sa gayong mga sandali. Magtiwala sa Diyos kapag nararamdaman mong nakahiwalay o inabandona ka. Sabi sa Deuteronomy 31:6, magpakalakas ka at matapang. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Isipin na ikaw ay isang maliit na bata na nawala sa isang malaking pulutong. Maaaring makaramdam ka ng takot at pag-iisa, ngunit pagkatapos ay nakita mo ang nakangiting mukha ng iyong ina at alam mong nandyan siya para tulungan ka. Ganyan ang Diyos kapag pakiramdam mo nag-iisa ka. Siya ang laging kasama mo. Kapag nalulungkot ka, kasama mo ang Diyos. Lagi siyang nasa tabi mo, binabantayan at ginagabayan ka. Maaari mo siyang kausapin at makikinig siya. Nang pamunuan ni Moises ang mga Israelita sa ilang, napaharap sila sa maraming hamon. Nabigla si Moses. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, magpakalakas ka at matapang. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang isa pang taong nagtiwala sa Diyos nang madama niyang nakahiwalay siya ay si Abraham, ang ama ng pananampalataya. Naniwala siya sa Diyos kahit nag-isa siya sa kanyang paglalakbay. Nanampalataya siya sa tumawag sa kanya at pinagpala siya sa wakas. Maaari kang magtiwala sa Diyos tulad ni na Moises at Abraham. Maniwala kang kasama mo siya saan ka man magpunta at tutulungan kang harapin ang anumang hamon.
Kapag naramdaman mong nag-iisa ka, tandaan na kasama mo ang Diyos. Maaaring subukan ng dyablo na ibulong sa iyo na ikaw ay nag-iisa at iniwan, ngunit ang tanging ginagawa niya ay nagsisinungaling at nanlilinlang. Kaya huwag kang makinig sa kanya. Ang Diyos ay laging nasa tabi mo. Siya ang iyong kaibigan, iyong katulong, at iyong gabay. Mapagkakatiwalaan mong aalagaan ka niya. Kapag nalulungkot ka, maaari kang makipag-usap sa Diyos. Sabihin sa Kanya kung ano ang nararamdaman mo at aaliwin ka niya. Palagi siyang nakikinig at nagmamalasakit siya sa iyo. Maaari kang magtiwala sa presensya ng Diyos upang aliwin ka kapag ang mundo ay laban sa iyo. Sa panahon ng kalungkutan, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka niya pababayaan. Siya ang iyong bato at kanlungan. Ang kumpanya niya lang ang kailangan mo. Sa isang malungkot, madilim na lambak, maaari kang magtiwala sa Diyos na akayin ka sa tamang landas, at makikita mo ang iyong paraan. Kapag nahaharap ka sa mga panahon ng paghihiwalay, tandaan na ang Diyos ay gumagawa. Minsan ang iyong paghihiwalay ay maaaring maging isang panahon kung saan inihahanda ka ng Diyos para sa susunod na antas. Malapit na siyang magdala ng mga pagpapala sa iyong buhay. Maaaring ihiwalay ka ng Diyos sa isang bagay o mga tao para dalisayin ka niya. Nais niyang matupad mo ang kanyang layunin. Magtiwala sa kanyang mga plano at panghawakan ang kanyang mga pangako sa iyo. Siya ang may hawak ng iyong buhay. Numero 4, sa panahon ng takot. Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos sa gitna ng mga pangyayari na nagdudulot sa iyo ng kawalan ng pag-asa. Ilagay ang Diyos sa ganap na kontrol sa iyong mga gawain. Tingnan ang 3 lalaking Hebreo. Sa kabila ng pagbabanta na itatapon sa nagniningas na hurno, nanatili silang walang takot. Ang kanilang pagtitiwala sa Diyos ay hindi natitinag dahil alam nilang ang Diyos ang may kontrol. Sinasabi sa Isaya 41:1, kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Kapag natatakot ka, tandaan na ang Diyos ang iyong lakas, kanlungan at depensa. Mapagkakatiwalaan mong protektahan ka niya. Isipin ang kwento ni David. Hinarap niya ang maraming hamon mula kay Goliath at mababangis na hayop, ngunit nagtiwala si David na sasamahan siya ng Diyos sa bawat hakbang. Iyon ang dahilan kung bakit isinulat niya ang kanyang mga salita na nakakapukaw ng pag-iisip sa awit 27:1, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Alam ni David na ang Diyos ang may kontrol, kaya hindi siya natakot. Sinabi rin niya na kahit na lumakad siya sa libis ng anino ng kamatayan, hindi siya matatakot. Maaari kang magtiwala sa Diyos tulad ng ginawa ni David. Kapag natatakot ka, tandaan na kasama mo ang Diyos. Siya ang iyong tagapagtanggol. Maaari kang umasa sa Kanya upang panatilihing ligtas ka. Maaari kang magtiwala sa presensya ng Diyos upang pakalmahin ang iyong mga takot. Itataboy niya ang kadiliman at pupunuin ka ng kapayapaan. Kapag natatakot ka, natural na makaramdam ka ng labis na pagkabalisa. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa iyo na siya ang laging nag-uutos. Nasa ilalim niya ang lahat at ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti mo. Sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa, ang pag-ibig ng Diyos ay parang isang matibay na kuta. Ito ay isang ligtas na lugar kung saan maaari kang magtago at makahanap ng kanlungan. Maaari kang magtiwala sa pag-ibig ng Diyos na protektahan ka. Kapag natatakot ka, tandaan mo na siya ang iyong katulong. Lagi siyang malapit, naghihintay na tawagan mo siya. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga takot.
Kasama mo ang Diyos at gustong tulungan kang malampasan ang mga ito. Maaari kang magtiwala sa Kanya na gagabay sa iyo sa kadiliman at sa liwanag. Ang lakas ng Diyos ay parang makapangyarihang angkla. Pinapanatili ka nitong matatag, pinapanatili kang matatag sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan. Maniwala ka sa lakas ng Diyos na hawakan ka ng mahigpit. Ang takot ay isang kasangkapan na ginagamit ng kaaway para mawala sa paningin ng mga mananampalataya ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Susubukan niyang gumamit ng mga sitwasyong tila napakabigat para palampasin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Nilalayon niyang ituon ang iyong mga mata sa mga hamon, hindi ang makakapaghatid sa iyo. Ngunit makikita mo ang isang tagumpay kapag natukoy mo ang kanyang mga panlilinlang at nabuo ang iyong pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Numero 5, sa harap ng mga imposibilidad. Kapag nahaharap ka sa isang sitwasyon na tila imposible, doon ka dapat magtiwala sa Diyos. Ang iyong pananampalataya ay maaaring ilipat ang mga bundok. Ang buhay ay maaaring maging napakalaki. Kaya, normal lang na ma-stop minsan. Isipin na sinusubukan mong umakyat sa isang bundok, ngunit ang landas ay matarik at mabato. Baka gusto mong sumuko. Ngunit paano kung mayroon kang gabay na nakakaalam ng daan? Ganyan ang Diyos sa mga mapanghamong sitwasyon. Siya ang iyong gabay, katulong, at lakas. Kapag ang mga sitwasyon ay tila mahirap, ang kapangyarihan ng Diyos ay parang isang malakas na ilog. Ito ay dumadaloy sa iyong buhay, na tumutulong sa iyo na malampasan ang mga hadlang at gumawa ng isang paraan pasulong. Maaari kang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na gumana sa iyong buhay. Sinasabi sa atin ng Biblia na sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Ito ay isang makapangyarihang paalala na kayang gawin ng Diyos ang imposible. Isipin ang kwento ni Abraham at Sarah. Matanda na sila at walang anak. Nangako ang Diyos sa kanila ng isang anak na lalaki at ginawa ito sa kabila ng kanilang katandaan. Si Sarah ay medikal na hindi karapat-dapat na magkaanak, ngunit hindi iyon hadlang. Nagtiwala si Abraham sa Diyos na tutuparin ang kanyang pangako, at tinupad niya. Maaari kang magtiwala sa Diyos tulad ng ginawa ni Abraham. Kapag tila imposible ang mga sitwasyon, tandaan na kaya niyang gawin ang imposible. May kapangyarihan siyang gumalaw sa bawat balakid at gumawa ng paraan kung saan tila walang paraan. Sa mga mapanghamong sitwasyon, ang presensya ng Diyos ay parang liwanag sa dilim. At alam mo na hindi kayang tiisin ng kadiliman ang liwanag. Maaari kang magtiwala sa presensya ng Diyos na gagabay sa iyo. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa iyo na siya ang laging may kontrol. Binigyan ka niya ng kapangyarihan na malampasan ang bawat hadlang na humahadlang sa iyong daan o nagbabanta sa iyong kapayapaan. Maaari kang magtiwala sa makapangyarihang Diyos na gagana sa iyong buhay. Hindi ka nag-iisa sa bagyo. Mayroon kang taong makakapagpatahimik sa bagyo. Tandaan na ang Diyos ay nakikipaglaban para sa iyo at inaalis ang mga hadlang sa mga imposibleng sitwasyon. Kapag ang mga pangit na sitwasyon ay tila nagpapatuloy, ang pag-ibig ng Diyos ay parang matibay na tor na palagi mong matatakbuhan. Ito ay bumabalot sa iyo, umaaliw sa iyo at nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Maaari kang magtiwala sa pag-ibig ng Diyos na umalalay sa iyo. Mahalaga ka sa Kanya at nagmamalasakit siya sa iyong sitwasyon. Gagawa siya sa iyong buhay, gagawa ng paraan pasulong at malalampasan ang mga hadlang. Tandaan, sinabi niya na dapat mong ibigay ang iyong mga pag-aalala sa Kanya dahil siya ay nagmamalasakit sa iyo. Ang patnubay ng Diyos ay parang mapa. Ipinapakita nito sa iyo ang daan at tinutulungan kang mahanap ang tamang landas. Mapagkakatiwalaan mo siyang pangunahan ka.
Kapag sinubukan ng kalaban na iparamdam sa iyo na ikaw ay isang talunan, dapat mong ikulong siya. Huwag maniwala sa kanyang mga pag-uusap tungkol sa mga imposible. Kung naniniwala ka sa Diyos, sasagutin niya ang iyong mga panalangin. Gaano man kahirap ang mga pagsubok, laging may paraan. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ikaw ay bahagi ng kanyang mga plano. Siya ay nagmamalasakit sa iyo at laging kasama mo. Kapag naramdaman mong hindi mo malalampasan ang mga kabundukan sa iyong harapan o malampasan ang mga pagsubok na darating sa iyo, siya ang iyong banal na suporta at katiyakan sa paggawa ng imposible. Gagawa siya ng paraan kung saan tila walang paraan para sa iyo, kapag ang iyong pananampalataya sa Kanya ay matatag. Nagtiwala ka na ba sa Diyos sa alinman sa mga sitwasyong ito? Ano ang kinalabasan? Kung hindi mo pa nagagawa, dapat kang magsimula ngayon at matutuwa ka sa ginawa mo. Bago ka umalis, narito ang iba pang mga sandali kung kailan dapat kang magtiwala sa Diyos. Number 6. Kapag mahina ang pakiramdam mo. Kapag mahina ang pakiramdam mo, doon ka dapat magtiwala sa Diyos. Sa ganitong mga sandali, isuko ang lahat sa Kanya, walang pinipigilan. Dapat mong kilalanin ang iyong mga kahinaan at limitasyon sa harap niya. Nais niyang maging mahina ka, hindi umaasa sa sarili. Hindi mo ito magagawa sa iyong sarili. Sa kahinaang iyon, ang kailangan mo ay lakas, at hindi mo ito makukuha sa iyong sarili. Ang buhay ay maaaring maging napakalaki, walang duda. Hindi ka nag-iisa kung ganito ang nararamdaman mo. Nauunawaan ng Diyos ang iyong mga limitasyon, at sabik siyang tulungan ka. Kapag humahampas ang mga alon at nahihirapan kang manatiling nakalutang, huwag kang matakot. Tandaan kung sino ang kasama mo. Ang Diyos ang iyong matatag na pundasyon. Siya ang iyong anchor at hahawak sa iyo ng matatag at pananatilihin kang ligtas. Sa iyong kahinaan, sumisikat ang lakas ng Diyos. 2 Corinthians 12, 9-6. Ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't lalo kong ipagyayabang ang aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Nangangahulugan ito na kapag ikaw ay mahina, ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagawang perpekto. Si Apostol Pablo ang nagsasalita sa banal na kasulatang iyon. Marami siyang hamon mula sa pag-uusig hanggang sa pagkakulong, ngunit hindi ito nagpabigat sa kanya. Nagtiwala siya sa Diyos kahit sa kanyang mga kahinaan. Alam niyang sapat na ang lakas ng Diyos, at ipinagmalaki niya ang kanyang mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa kanya. Maaari kang magtiwala sa Diyos tulad ng ginawa ni Paul. Kapag mahina ka, tandaan na sapat na ang lakas ng Diyos. Hindi mo kailangang umasa sa iyong lakas. Sa halip, maaari kang manalig sa kapangyarihan ng Diyos. Sa iyong mga limitasyon, tingnan ang presensya ng Diyos tulad ng isang mainit na yakap. Binalot ka niya, inaaliw at binibigyan ka ng kapayapaan. Maaari kang magtiwala sa pag-unawa ng Diyos na gagabay sa iyo sa iyong mga hamon. Kapag mahina na ang pakiramdam mo, okay lang na aminin mo. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas. Alam ng Diyos ang iyong mga kakulangan at handa siyang tulungan ka. Maaari kang magtiwala sa Kanya upang bigyan ka ng lakas na kailangan mo. Mahalaga ka sa Kanya at nagmamalasakit siya sa iyong mga pakikibaka. Gagawin niya ang iyong buhay, bibigyan ka ng lakas at tapang na harapin ang iyong mga hamon. Sa iyong kahinaan, ang lakas ng Diyos ay parang makapangyarihang liwanag. Nagniningning ito ng maliwanag, ginagabayan ka sa kadiliman at nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Kapag nakaramdam ka ng pagkapagod at pagkabalisa,
ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa iyo na siya ay laging kasama mo. Siya ang iyong bato, lakas at gabay. Maaari kang magtiwala sa Kanya na tutulungan kang malampasan ang iyong mga hamon. Mga minamahal, hawak ng Diyos ang iyong kamay sa mga hindi kasiyasyang sitwasyon. Maaaring hindi mo siya nakikita, ngunit kung ikaw ay sensitibo, mararamdaman mo ang Kanyang presensya sa paligid mo. Maaari kang magtiwala na bibigyan Kanya ng lakas upang harapin ang iyong mga hamon. Kapag sumuko ka sa Diyos, tatanggapin Kanya kung ano ka, protektahan ka ng Kanyang pag-ibig, at palalakasin ka upang malampasan ang anumang hamon. Ang pagsuko ng lahat sa Diyos ay nangangahulugan ng pag-subscribe sa Kanyang makapangyarihang kapangyarihan, pagkilala sa Kanyang katapatan, at hindi pag-asa sa iyong mga kakayahan. Kapag ginawa mo ito, binibigyan mo ang Diyos ng pagkakataong magtrabaho sa iyong buhay. Hindi ba yon kawili-wili? Dapat mong subukan ito. Numero 7, sa panahon ng paghihintay. Ito ang panahon kung saan ang iyong pagtitiwala sa Diyos ay kailangang maging matatag upang matanggap ang Kanyang mga pagpapala. Ang paghihintay ay maaaring maging mahirap, lalo na kung sabik ka sa mga sagot o tagumpay, at tila nag-aaksaya ng oras ang Diyos. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang oras ng Diyos ay naiiba sa iyo, at ang Kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa iyo. Isipin na nagtanim ka ng binhi sa lupa. Hindi mo ba ito dinilig, inaalagaan, at hintay na lumaki? Hindi mo kontrolado ang proseso ng paglago, hindi ba? Maghintay ka lamang ng matyaga at magtiwala sa natural na ikot ng paglaki. Katulad nito, kapag naghihintay sa mga tagumpay ng Diyos, dapat kang magtiwala sa Kanyang oras at plano. Sa panahon ng paghihintay, alamin na hinuhubog ka ng Diyos sa taong idinisenyo Kanya. Inihahanda Kanya para sa tagumpay na gusto mo. Maaaring hindi mo nakikita ang pag-unlad, ngunit ang Diyos ay laging gumagawa. Isipin ang kwento ni Joseph. Sa kabila ng kanyang mga pangarap na maging dakila, hinarap niya ang mga pagsubok at paghihirap. Parang wala sa mga panaginip niya ang mangyayari. Siya ay humarap sa mga paghihirap sa loob ng maraming taon, ngunit ang Diyos ay kasama niya. Makalipas ang ilang taon, naging pinuno siya sa Ehipto at sinabi na ginamit ng Diyos ang kanyang mga pakikibaka para ihanda siya para sa kadakilaan. Maaari kang magtiwala sa Diyos tulad ng ginawa ni Joseph, kahit na hindi mo naintindihan ang panahon ng paghihintay. Sa mga panahon ng paghihintay, ang timing ng Diyos ay parang isang perpektong orkestra na symphony. Ang bawat nota, beat, at melody ay maingat na binalak upang lumikha ng magandang pagkakatugma. Maaaring hindi mo maintindihan ang oras, ngunit alam ng Diyos kung ano ang Kanyang ginagawa. Kapag naghihintay ka ng mga sagot o tagumpay, mahalagang magtiwala sa mga paraan ng Diyos, hindi sa iyong sarili. Maaaring may plano ka, ngunit laging mas maganda ang plano ng Diyos. Siya ay may mas malawak na pananaw at nakikita kung ano ang hindi mo magagawa. Maaari kang magtiwala sa mga paraan ng Diyos upang akayin ka sa pinakamahusay na resulta. Sa mga panahong ito, pinipino ka na parang ginto sa isang pugon. Ang matinding init ay nagpapadalisay sa iyo, ginagawa kang mas malakas at mas nababanat. Ginagamit ng Diyos ang panahon ng paghihintay upang pinuhin ang iyong pagkatao, turuan ka ng pasensya, at ihanda ka sa hinaharap. Hindi ka nag-iisa sa panahon ng paghihintay. Kasama mo ang Diyos, ginagabayan at pinapalakas ka. Ilalabas ka niya sa yugtong ito ng iyong buhay, at ito ay magiging kamangha-mangha. Maaari kang magtiwala sa Kanya na gagawin ang lahat para sa iyong ikabubuti. Mahal na anak ng Diyos, sa mga panahon ng paghihintay, ang presensya ng Diyos ay parang isang tahimik na dagat. Ito ay mapayapa, nakapapawing pagod at nakakapanatag.
Maaari mong pagkatiwalaan ang kanyang presensya upang patahimikin ang iyong mga takot, paginhawahin ang iyong mga alalahanin, at tiyakin sa iyo na siya ang may kontrol. Kapag naghihintay ka ng mga tagumpay o pagpapala, tandaan na ang oras ng Diyos ay perpekto. Siya ay may isang plano na magbubukas ng eksakto kung paano niya ito idinisenyo. Maaari kang magtiwala sa oras ng Diyos kahit na hindi ito makatuwiran. Mahalaga ka sa iyong makalangit na Ama at nagmamalasakit siya sa iyong pinagdadaanan. Maaari kang magtiwala sa Kanya na ilabas ka sa panahon ng paghihintay ng mas malakas at mas matatag kaysa dati. Sa panahong ito, inihahanda ka para sa kadakilaan. Tinuturuan ka ng Diyos ng pasensya, pagtitiwala at pagtitiyaga. Pinadalisay niya ang iyong pagkatao at pinalalakas ang iyong pananampalataya. Maaari kang magtiwala sa Diyos na gamitin ang panahon ng paghihintay upang ihanda ka sa hinaharap. Panatilihin ang iyong mga mata na nakatutok sa Kanya at huwag susuko. Gaano man katagal, manatiling nagtitiwala. Ang Diyos ay may mas malawak na pananaw at nakikita kung ano ang hindi mo magagawa. Maaari kang magtiwala sa Kanya upang akayin ka sa pinakamahusay na resulta. Kahit na hindi ito ang iyong inaasahan, ligtas ka sa mga kamay ng Diyos, at maaari kang magtiwala sa Kanya na gagawin ang lahat para sa iyong ikabubuti at dalhin ka sa pambihirang tagumpay na Kanyang pinlano para sa iyo. Handa ka na ba? Ibuhos mo ang iyong puso sa Kanya at sabihin sa Kanya na gusto mo siyang higit na magtiwala. Ama sa langit, salamat sa salitang ipinadala mo sa akin ngayon. Itinuro mo sa akin na magtiwala sa iyo kahit na ang buhay ay walang katuturan o ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano. Ipinakita mo sa akin na ikaw ang may kontrol. Maawaing Diyos, salamat sa paglalahad mo kung paano at kailan ko dapat ilagak ang aking pananampalataya sa iyo sa mabuti at masamang panahon, sa loob at labas ng panahon. Salamat, Panginoon, sa paglalahad mo sa akin ng misteryong ito. Panginoon, nagpapasalamat ako sa liwanag na ipinakita mo sa aking landas ngayon. Ang pagmamahal mo sa akin ay walang kondisyon at hindi maikukumpara sa sinuman. Nagsusumamo ako sa iyong awa sa anumang paraan na maaaring lumabag ako sa iyong kalooban para sa aking buhay. Ama, alisin mo ang anumang hindi nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan sa aking buhay. Linisin at linisin mo ako sa bawat bakas ng kasalanan. Dalangin ko na bigyan mo ako ng biyayang magtiwala sa iyo sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kahit na hindi ako sigurado sa aking kinabukasan o sa mga nangyayari sa paligid ko, hayaan mong maging matatag ang aking pananalig sa iyo dahil maganda ang iyong mga plano para sa akin. Mangyaring bautismuhan ako ng biyayang magtiwala sa iyo sa panahon ng mga pagsubok at tukso, sa panahon ng mga unos at hamon. Hayaan ang aking mga mata ay nakatuon sa iyo bilang isa na makakapagpalaya sa akin, hindi sa mga hamon na kinakaharap ko. Ama, hinihiling ko ang biyaya at tulong ng banal na Espiritu upang mapalago ang aking pananampalataya sa iyong salita. Tulad ng pagkakaroon ni Abraham ng hindi natitinag na pananampalataya sa iyo na palaging umaakay sa kanya upang sundin ang iyong salita. Ama, palagin mo ang aking pananampalataya sa iyong salita upang laging gawin ang iyong kalooban. Ipinakita mo sa akin na kung minsan ay ibinubukod mo ang mga nais mong pagpalain upang hubugin, itayo, at ihanda sila para sa mga pagpapalang hatid mo sa kanila. Panginoon, hubugin at ihanda mo ako para sa pambihirang tagumpay na darating sa akin. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na magtiwala sa iyo kahit sa mga oras ng takot. Kapag ang takot ay humahawak sa aking puso, hayaan ang aking pagtitiwala sa iyo na bigyan ako ng kapayapaan at kaginhawaan sa mga mabagyong sitwasyon.
Hinihiling ko na tulungan mo akong madaig ang bawat diwa ng takot sa pamamagitan ng iyong salita at magtiwala sa iyo ng lubos. Mapagmahal na Diyos, bautismuhan mo ako ng espiritu ng kaamuan upang isuko ang lahat ng aking mga alalahanin, pagdududa, at takot sa iyo. Tulungan akong kilalanin ang aking mga limitasyon at kahinaan upang hanapin ko ang iyong lakas. Mangyaring alisin ang bawat diwa ng pagmamalaki sa aking buhay na magpapasandig sa aking pangunawa at tumayong independyente sa iyong tulong. Panginoon, sa harap ng mga imposibilidad, hayaan mong maging palagian ang aking pagtitiwala sa iyo. Nagtitiwala na ikaw lamang ang makakapagpagtagumpay sa akin sa anumang hamon. Alam kong walang mahirap para sa iyo na gawin at magagawa mong posible ang imposible. Ako ay sumusuko sa iyong makapangyarihang kapangyarihan. Panginoon, bautismuhan mo ako ng espiritu ng pagiging sensitibo upang makilala kapag ako ay nasa panahon ng aking paghihintay at lubos na umasa sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagsagot sa mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito ay tumutugon sa iyo, bigyan ito ng isang thumbs up, ibahagi ito sa iba, at mag-subscribe sa aming channel upang ma-enjoy ang higit pang mga video tulad ng isang ito. Pagpalain ka ng Diyos.